Ano to? Gixxer 250. Ano ba ito? SF? Naked 250cc. Refresh. Susubok tayo ng ano, ibang modelo, hindi lang tayo ano, Raider. Kasi may nagsabi sa atin na ginagawa lang daw dito puro Raider. Ngayon, ito napapanood yun susubok tayo ng Gixxer 250. Refresh to. Refresh engine, check ng lining. Ito, first time namin makapag-class nito. Titingnan natin dito sa loob kung ayan, putol. Kamusin sa pa nga tayo. Titingnan natin ang loob nito kung maganda ba yung loob sa loob ng 80 plus tinakbo. Ano ba yung maging nangyari sa block niya. Kasi may kunting usok siya eh. Ayan, 82. Sa mga naka-Gixxer din na 250 na gusto magpagawa, B-Strom, i-schedule natin kasi ako lang yung authorized na pwedeng umawak ng Gixxer. Kasi yung mga bata ko, wala pa seminar. Wala pa silang knowledge regarding dito sa engine, pang internal parts. Mga panlabas, madali lang naman. First time pala, tayo pala naka-virgin ito. Oh, Mark, ako titira niyan, Mark. Ako na. Ako na, boy. Ito ang tabot sa gani. Kailangan natin dito ng buwelo. Ito na ang difference naman ito. Ang 4 valve siya, hindi siya adjustable kagaya ng Gixxer na merong tapit na pinipihit. Ito naman, shim type. So, ang shim niya naman is hindi siya kapareho ng Raider. Mas malaki ng konti ang shim ito. Mamaya makikita niya. Muntik na. Ito. Sa mga nagbabalak pa lang bumili ng motor, una nyong gagrasahan dyan, itong mga engine support. Ito, lalagyan ng grasa or magpalit kayo ng ibang bolt. Pero ito, tumagal din naman siya. Kasi pagka ulan, init, kakalawangin yan. Pwede, malalagaan nyo lang ng spray. Pero yun, nagbabaga yan pag umiinit. Ito yung common na madalas nasisira na na-encounter ko sa Gixxer. Itong oxygen sensor. Madalas to na nag-error 44. Gago ka. Pating kita eh. Pero na rin siyang leak dito. Oil window. Yan, karamihan din sa na-encounter ko sa Gixxer 250. Meron siyang mga leak. Pag umidad na lang 2 taon, 3 taon, nagkakaroon siya ng leak. Pero napapalitan naman siya. Same lang naman ang Raider. Ito naman, kakaiba naman niya sa Raider. Ang timing chain nito, nasa right. Timing chain ng Raider, nasa kaliwa. Yung niya, pagkakaiba. Tsaka ang kinagandaan sa kanya, 250cc, pero yung black, mura. Parang lang. Hindi nagkakalayo sa Sniper 155. Ay, hindi nagkakalayo sa dito? Gixxer 155. Nasa 5,000 plus lang ata to. Black. Tapos timing chain, mura lang. Mas mahal pa yung Gixxer 155 eh. Timing chain ito. Tayong guide. Ang medyo may kamahalan lang sa kanya yung piston. Nasa 2,000 mahigit. At lining. Yun ang medyo may kamahalan.
Yan, TDC. May arrow. Ito. Tapos, ito. Meron sulat na TDC. Yan ang timing niya. Galing ng ano nito. Technology nito. Spring type siya. Malaya siyang gumagalaw. Saka roller type pa. Sana all malaya, no? Okay. Yung intake, wala na sa standard. Pumasok na yung 15. Clearance na. Lang ng function ng ano, ng raider carb. Spring type. Yung FI, ano siya? Ratchet type. Ito ay spring type. Nare-reset. Pwedeng i-reset. Maliit. Kawig siya ng Mio. May kontil. Sana walang tama. Yung black. Pero minakabang na tayong pyesa nito. In-order ko na ito 2 weeks bago dumating. Tulad yung thread Kahit pwersa mo ng todo to. Di sa mga lost thread Balat na Mark! Tandaan. Grabe, tulad din yun. Dawel. Ay, kita ko na. Sira ng black. Grabe yung barbola nito. Langis. Bagay, hindi naman pala ito coolant Langis yung dito niya. Sa water ano niya, yung pinaka jacket niya. Gasket. Suwatin natin mamaya. Guide, ito mura lang naman itong guide na ito. Locom siya. Locom siya. Lalim, no? Laki na ang clearance, Malaki na yung clearance. Ganda, smooth. Ang ginagandahan dito, nare-rebore siya. Uy! Konti. Ayan. Kita mo? Oo. Ayun Kaya siya umuusok. Ito sa 2-stroke ito, diba? Oil. Kumbag, ano kasi siya oil cold. Dito dadalo yung malamig na oil. Or napalamig niya na, dito dadaloy. Pero yung intake niya, hindi naman siya ganoon ka carbon. Maganda yung gasolina namin. Sa exhaust, ayun, sira ang valve seal. Ayun naglalaway. Mapuputol pala talaga siya dahil kinalawang na. Si init to Ayun, sa mga naka-Gixxer 250 isa rin tong i-maintain nyo kapag bago pa yung motor, malagyan na ng grasa o kaya para malubricate lang. Kasi pagka sa factory kasi nilalagyan nila ito ng Loctite. Ayun, kahit bago pa, pwede nyo lagyan ng grasa. Meron din siya sa loob na oil. Mamaya, di-discover natin. Parang lang oil sa loob. Mundo. Oo. Maganda yung technology nito Ito sir gas piston. Palitan yan, boss. Oo. Saka yung mo, itong ring, pakat na siya Kaya siya umuusok. Kumbaga, yung apoy, yung apoy, di pa dito ang sunog ng apoy, bumababa na hanggang dito. Ayan Kumbaga dapat sa 50,000 km pa lang, na-refresh na natin to. Ibira lang kasi tumatanggap ng ganitong motor
Kahapon din, may nagpagawa rito ano, Bistrom 250. Oo, nakita ko nga. Tinatanggihan daw sila sa mga ibang shop. Ayaw nga nilang galawin. Hindi raw nila Medyo kaya. masilan din kasi ang ano nito, gawa ng pyesa, wala ang makuhanan. Kaya tumagal yung ano niyan eh. Wala kami makitang pwede pag-anuhan, pagawaan. Tama din yung pin. May kain na rin. Oo, meron konti. Meron naman akong order nito. Ayan, yung sa gitna. Ganda ng piston, no? Hindi ko nga Oval. sinabi mong mag-virgin o ano, hindi Oo. ko nga binil. Kasi Diba? 6,000 lang ang ginagawa kong RPM para hindi ka po masira. Ito, puro oil na to sa ibabaw. Kaya ganito yung kulay niya. Galing. Galing yung piston, no? Tama mo. Napakagaan na ito, boss ah. Yan. Kami yung rad niya. Napakalaki. Big show. Ayaw kanina, ayaw mo eh. Wala, first time tayong kailangan boss muna. 75.5. Wow, ang laki! 76.8. 75.8 yung ano. Ito. Anong next step? Next step, magbubukas tayo ng clutch for taking ng lining. Yung ano nito sir, yung oil, papalitan natin o babalik lang? Palitan natin. Okay. Nabaha din yata din. Ang ganda ng ano eh. Yung oil pump niya, may sahod. Lutong ng gasket. Lutong ng mga gasket. Dito naman tayo sa lining. Malalaman natin. Pero malambot siya. Lining. Ito goods pa. Ang lining na to ano, meron ditong isa na manipis. Plate lining. Kailangan natin palitan. Iba na itsura. Spring type. Lilinis na tayo. Tapos susukatin ko rin yung shim. Kasi napansin ko dito kanina, habang sinusukat ko. Mas makapal yung intake. Ito, intake to ah. Yan, pumapasok yung 20. Pero masikip. Pero, exhaust ayaw. Exhaust to eh. Kahit G's, hindi rin siya pumapasok. 15 na to, luwag oh. Exhaust, hindi rin pumapasok. Kinagandahan naman dito. Hindi ka nakakalas nito. Hindi mo siya luluwagan. Ito lang ang ano mo. Pagkukuha ka ng shim. Yun. I-slide mo siya. Makakuha mo na ang shim. Yan. Ito, yung sinasabi ko kanina na shim, hindi siya kapareho ng Raider. Laki. Tingnan natin yung ano. .4 yung bilog. Yung kapal 248. Mukhang dito tayo mapaya sa isa. Ganda. Walang kayod. Galing ng pagkakadesign, no? Ganda rin. Re-grind na natin. Baba lang ng loob. Ito, yung sasabi ko kanina. Ano kaya yan? Ang gintuin na natin. Ano na natin? Parang ano to eh. Oh, dito pala umiikot yung langis.
Yan. Dito umiikot yung oil para mas lumamig yung dito sa gitna. Galing, no? Dahil nabuksan natin, kapalit tayo ng gasket. Gasket siya. Mura lang ng gasket ito. 100 lang yata ito. Wala pa. Okay. Kasi nga, kung may tagas din pala to, kulang na yung pressure. Diba? Kasi meron siyang daanan, no? Same lang ng Gixxer. Ang laki ng valve seal. Grind na lang. Kanina sabi ko bakit hindi pumapasok yung filler gauge na standard clearance. Ito pala sira ng barb block. Intake. Oh, goods pa yung intake. Kaya pala kanina yung sukat ko ayaw pumasok. Alin may tama? Exhaust. So, kaya pala na sabi ng customer, walang minor. Yun pala, tukod na yung clearance. Buti nag-order pala ako ng barbula. Sira, labi. Kaya pala nawawala din yung minor. Tukod yung clearance. Kaya hindi pumapasok yung clearance eh. Ito, yung labi. Oo. Pero naman tayo stock yan, kasama yung sa in-order ko. Oo, valve seal sira. O-ring. Laki ng port, oh. Powerful. Oo, kasi nga siya, oil cold. Lawak pa. Napakalambot pa. Ganda ng yan. Pressure. Ito na yung padala na yan ng Pentoton. Yan ay piyesa. Gasket. Ang cleaner, kailangan pala nyo. Chain guide. Tensioner guide. Oil filter. Dalawang exhaust valve. Timing chain. Piston pin. Gasket, yung sa may dito 100 plus lang, 102. Piston 2,121. Valve seal, rubber head gasket, yung head gasket gitna, base gasket, dito yung rubber gasket dito sa ibabaw, dalawa. Piston ring, cylinder block. Ang presyo nito ay 5.4. Parang chrome eh. Chrome. Hindi. Steel. Del, steel ball ba ito? Chrome. Chrome, steel, no? May itim yun. Ibig sabihin, kaya pa palang ito, palakihin. Oo nga. Ano yun? Ano yung gagawin? Di, anong gagawin? Anong libol? Ha? Oil cold to eh. Nasa yung luma? Ay, nasa kanya na, no? So, tingnan mo. Sa kanya dito, ang lalim na. Kaya pala ang clearance niya, tukod. Ay, ang ganda ng nito, RPM. Oh? Diba kaya lapat na lapat yan dito? Baon na baon. Kaya yung valve, nakaangat doon. Nakatulak na sa shim. Oh, hindi nga kaya pumasok yung G's. Sabi ko, mas malaki pa yung intake. Ayun, mababalik sa standard lahat ng clearance ito dahil bago yung barbula.
Dito pala umiikot yung ano, langis. Para pag nag-circulate. Lambot lang ang spring nito. Kaya. Ngayon mo lang. Alin? Palit tayo. Alin? Ayun mo nga. Ikaw mag-din. Huwag mapatalsikin ha. Uy, subukan mo lang naman eh. Wala ka, may ngani eh. Ay, di kaya mo yung bus. Tatlo na nga pinasok ko oh. Huwag mapatalsikin ha. Baka tumalsik, wala tayong pamalit ha. Tawan mo na yawak ko ito, pe. Kaya? Eh, kaya rin ito. Ha? Oh, kamay ah. Oh. Dowel. Galing. Kabilang side lang meron. May butas pala dyan. Smooth to. Kailangan ng pwesto rito. Kaya po eh. Eh. Maganit. Short stroke lang to boy. Kaganda na ng minor nito. Ha? Nasanay ka sa kabila. Kaya nga eh. Nasanay ka na dito sa Meron na. Throttle body pala Mark, hindi natin nalinis Mark. Mark, hanap ng dawil uring Mark. Wala na to. Suko na to. palit. Doon kay madam. Kunin mo yung sample.
Sukatin. nga lang. 36. 35.6. 36 yan, boss. Ano yan? Round off. 36. Ilang Newton meter yan, boss? 25. Ang ikot ako, kumakuha yung oras. Boss, okay na yan, boss. Ilang oras ka na dyan? Maghapon ka na dyan. Dyan talaga oil cooler niyan, boss. Kaliwa. Tapos may pan din. Masakit yan, boss. Kamusta, boss? Mataas yan. Saan ba yung error code na yan? Saan dyan? Common na yan, boss. Okay, ito lahat nung ginawa. Pyesa. And dalawang page. Alright. Dalawang page. 19. So nag-discount na 1,200. Alright, total niya ngayon is 19,098. Alright, discounted ng 1,200. Ayan, kasi hinabol yung brake para syempre malakas yung motor eh, 250cc, tapos yung preno niya eh mahina, so kailangan ayusin. Ayan, testing na tayo. Testingin ko muna. Sa wakas, after 12 hours. Hindi yan kanya. Akin yan? Provide ko talaga ito. Oo. Sa gusto magpagawa, sa kasa na lang. Ay, preno na oh. Check engine lang talaga. Lakas ang preno ah. Paingay kadena? Paingay ang kadena mo. Kadena paingay? Oo. Ito. Okay lang, boss. Hindi pa? Sa engine okay na. Kadena na lang. Ang mga observation. Wala pa na pag-film. Observation? Medyo matrabaho. Siguro dahil hindi tayo gamay, hindi pa natin ganong nahawakan araw-araw. Pero sulit naman. Nakakuha tayo ng experience dito sa motor. Yun, kailangan nyo lang munang i-break in dahil bago yung block, bagong piston. Kailangan ng tamang break in. Parang paglabas mo ng kasa,
ganun ang pag-break in dapat. Para ma-prevent yung piston at block na hindi magasgas. So yung pinalitan natin, ito, dahil siguro sa katagalan na or hindi na ingatan. Mga ganun, mga tuya ng langis, mga kulang yung volume ng langis, kaya ganun. Adjust lang tayo ng kadena. Ayun, sa lahat ng viewers, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo. At nandiyan pa rin kayo. At ako, ito'y pagod na.